Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na fake news ang balita ukol sa umunay pagre-resign sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pangulong Marcos Jr. hindi dadalo sa 79th United Nations General Assembly. Umano'y impeachment plot laban kay Vice President Sara Duterte, ikasisira ng administrasyon at posibleng mauwi sa gulo ayon kay Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. At mga pulis na kasama sa operasyon sa paghahanap kay Apollo Kibuloy at kapwa mga akusado sa loob ng KOJC compound, bibigyan ng bakasyon ng PNP. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 12, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, tinukoy ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na siya umanong pangunahing nagsusulong ng impeachment move sa Kamara laban sa kanya. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, inakusahan din niya ang Kamara ng pagsasagawa ng umano'y scripted na budget hearing at paggamit sa issue ng confidential funds para sa political attacks. Sinagot din ni VP Duterte ang banta ng mga kongresista na tapyasan ang pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Ang balita sa ulat ni Lalay Moreno. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga nagsusulong na impeachment move laban sa kanya. Sa Part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi ni VP Sara na matagal na at lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Nung nakaraang taon ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Matatandaang noong buwan ng Agosto, sinabi ni Castro na maituturing na impeachable offense ang ginawa umanong paglustay ni VP Duterte sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero premature pa niya ang pagtutulak ng impeachment case ukol rito. Sa isa namang panayam noong Nobyembre, sinabi ni Castro na napag-uusapan lang ang posibilidad ng impeachment ngunit wala pang formal na reklamo. Muli namang giit ni VP Sara, hindi winaldas ang confidential funds at ginagamit lang ng mga kongresista ang issue sa pamumulitika laban sa kanya. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Anya, nagsimula ito noong September 2023 nang makipagpulong umano ang Makabayan Bloc kay House Speaker Martin Romualdez. May nakausap rin umano siyang kongresista na nagsabing lumapit sa kanya si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co hinggil sa issue ng confidential funds. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President,
ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sumunod na umano rito ang tila scripted na budget hearing sa Kamara at nakumpirma umano nila na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanya. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ito anya ang dahilan kaya hindi na nila isinulong ang pagkakaroon ng confidential funds sa huling bahagi ng 2023, maging sa proposal para sa taong 2024 at 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Samantala, tiniyak naman ni VP Sara na hindi titigil ang operasyon ng kanyang opisina kahit isang posing lang o walang ibigay na pondo ang Kongreso para sa susunod na taon. Ito ang tugon ni VP Sara sa banta ng ilang kongresista na babawasan ng OVP budget. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanawagan din siya sa publiko na huwag magpapaapekto sa mga paninira at ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Una nang itinanggi ni Congressman Ko ang alegasyon ni VP Sara tungkol sa pagkontrol umano sa budget. Wala pa namang inilalabas na payag si Speaker Romualdez tungkol sa issue. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si dating House Speaker at ngayoy incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong 2022 elections. Babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution.
Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang pangunahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Ilang mambabatas ang pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte at iginiit na ang pag-atake sa pangalawang Pangulo ay gawain umano ng nakalipas na administrasyon. Samantala, binigyan diin naman ng mga kongresista na sa kabila ng hindi pagsipot ni VP Duterte sa budget deliberations sa Kamara, kailangan pa rin magkaroon ng sapat na budget ang tanggapan nito upang magawa ang mandato. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinabulaanan ng ilang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pag-atake sa kanya ang budget deliberation sa Kamara. Iginiit din ng mga ito na ang nakalipas na administrasyon sa ilalim ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may gawaing pag-atake sa pangalawang Pangulo. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos sabihin ni VP Duterte na sa kasaysayan inaatake ang Vice Presidente dahil ito ang tinitingnan ng mga taong baka maging susunod na Pangulo ng bansa. Maybe that's the playbook of the previous administration, but as far as I'm concerned, I don't care who the president will be in 2028. What we care about is the budget now. I think the ones that are accusing us of politicking are the ones who are actually doing the politicking. Sa gitna naman ng palitan ng maaanghang na salita, iginiit ng mga kongresista na dapat magkaroon pa rin ng sapat na budget ang tanggapan ng Vice Presidente upang magawa ang mandato nito. Kasabay ito ng pagbibigay diin na iginagalang pa rin ng mga mambabatas ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. We might have differences with the person involved, but the position of the Vice President is an office that we need to respect. Diba? We can only hope that the same respect that we give her or her office is reciprocated. Dapat po yung maiiwan or ibibigay na budget sa Office of the Vice President is still responsive sa mandato po niya. 2.037 billion pesos ang 2025 proposed budget para sa Office of the Vice President. Ang panukalang ito ay kabilang sa pagdedebatehan ng mga kongresista sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Hindi isinasantabi ng mga kongresista ang posibilidad na hindi rin ito sisiputi ng pangalawang Pangulo, kaya naman pinaghahandaan na rin nila ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga namumuno sa mga ahensya ng pamahalaan na hayaang gawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. Sa gitna ito ng mainit na talakayan sa pagdinig kaugnay ng budget ng opisina ng ikalawang Pangulo sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga mambabatas. Umaasa si Senator Escudero na mareresolba ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng OVP at House. Sa kabila ng anumang mga pangamba o pagkiling ng bawat panig, sa niya ay sumunod ang agency heads sa budget process at bigyang daan ang konstitusyonal na mandato sa Kongreso. Sinabi rin ng mambabatas na bagaman posible na magkaroon ng zero budget ang OVP ay hindi naman ito nangyari pa batay sa kanyang rekoleksyon. At kahit ipinapakita ni VP Sara na tila hindi nito alintana kung mawawalan ito ng budget, kumpiyansa naman si Senator Cheese na mahalaga para sa Vice Presidente ang mga proyekto at programa na siya mismo ang nagpanukala. Hindi pabor ang Department of Justice o DOJ sa panukala na sa ilalim sa house arrest si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon sa DOJ, hindi dapat binibigyan ng house arrest ang kagaya ni Kibuloy. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi karapat-dapat na ilagay sa house arrest si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na pahirapan ng mahigit 2 linggo ang mga otoridad na nagsisilbi ng warrant of arrest sa kanya. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, kung kailan masusukol na ay saka pa lamang sinabi ni Kibuloy na susuko siya. Ang binibigyan niya ng house arrest ay ang hindi nagmamatigas sa pagsuko.
Bagamat nilinaw din ng DOJ na ang korte lamang ang makapagpapasya kung saan ididetine si Quiboloy at mga kapwa-akusado nito. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo nagbigay ng house arrest sa mga taong ganito. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din na magkaroon ng house arrest. Ang rekomendasyon ng DOJ ay mananatili sa Camp Crame si Quiboloy. Ito ay para hindi na mahirapan ang BJMP sa Quezon City na ilipat si Quiboloy sa Taguig City kapag nagkaroon ng pagdinig sa kanyang kaso. Dagdag pa ng DOJ, dapat resolbahin ng korte sa Quezon City at Pasig ang isyu ng jurisdiksyon kay Quiboloy dahil kapwa sila naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. The courts should be able to agree kung saan muna dadalhin, no? Kung saan muna dadalhin para i-arraign, no? And then if it's possible, kaya pang ihabol doon sa court sa Pasig, then ihahabol. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naayos na ang conflict sa schedule ng arraignment ng grupo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 na co-accused nito sa mga kaso. Ito'y matapos na makipagpulong ang Philippine National Police sa Department of Justice kahapon kaugnay ng nakatakdang pagharap ng mga akusado sa Regional Trial Court sa Pasig at Quezon City ngayong linggo. Narito ang report ni Lea Ilagan. Naayos na ng Philippine National Police at ng Department of Justice ang conflict of schedule sa arraignment ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 na co-accused nito sa Biyernes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pumayag na ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na gawing video conferencing ang pagbasa ng sakdal kina Quiboloy sa Biyernes, September 13. Habang face-to-face naman ang umaga ng Biyernes sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Bago po magsaka po yung office hours ay nakapagpa-receive po ang CIDG ng urgent motion to retain custody po sa branch 106 po. At ipinakita din po at isinabmit po natin yung notice to produce na inisyu po ng RTC 159 Pasig kung saan inaatasan po ang PNP. Dalin po personally sina Pastor Quiboloy at 4 pa para po sa arraignment po sa Friday po. So matutuloy po yung arraignment sa umaga po sa RTC Pasig at yung schedule po ng video conferencing po ng arraignment po nila sa 106 ay imumove po ng hapon. Nag-adjust po yung RTC Quezon City po. Physical po yung Pasig po at least up to this time na magkakausap po tayo. Kaugnay nito, isinasapinal na ng PNP ang ipatutupad na seguridad sa biyahe ni Quiboloy patungong Pasig Court. Ayon kay Colonel Fajardo, ikinukonsidera din nila ang magiging sitwasyon sa labas ng korte na posibleng dagsain ng mga supporters at miyembro nito. Yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Crame to Pasig and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag inalis na po natin, pagdating po natin dun sa Pasig and that is now all being considered as we speak po. Samantala, kinumpirma rin ng Philippine National Police na mayroon pang umano'y mga bagong biktima si Quiboloy na lumapit sa mga pulis habang nagsasagawa ng operasyon sa KOJC compound. During the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Quiboloy. Si Quiboloy at mga co-accused nito ay nahaharap sa mga kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy, naging mainit na usapin ang isyu ng extradition nito sa Estados Unidos dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya roon. Ngunit ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla,
na hindi pa nila napag-uusapan ang posibleng extradition request ng Amerika kay Quiboloy. Kaugnay nito, sumulat ang UNTV News sa United States Department of Justice o US DOJ para hingan sila ng komentaryo o reaksyon sa issue ng extradition kay Quiboloy. Sagot ni US DOJ spokesperson Nicole Navas-Oxman, bilang polisiya, hindi sila nagbibigay ng komento kaugnay ng extradition hanggat wala pa sa kanila o sa Estados Unidos ang isang dependent tulad ni Quiboloy. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion and sex trafficking of children, bulk of cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, at iba pa. Binigyan ng bakasyon ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga pulis na kasama sa operasyon sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ito'y upang makapagpahinga sa mahigit sa 2 linggong operasyon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ilang araw ba yung bakasyong ibinigay sa mga pulis na kasama sa operasyon sa KOJC compound? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 5 araw ang ibinigay nito si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na kasama sa operasyon dyan sa KOJC compound sa paghahanap nga kay Apollo Quiboloy. Ito'y noong personal na bisitahin ni Chief PNP kahapon ang Police Regional Office 11 o dyan nga sa Davao at nagkaroon siya ng talk to men. Ito nagpasalamat si General Marbil sa mga pulis na kasama nga sa 16 na araw na operasyon dyan sa KOJC compound. Lumahok din si Chief PNP sa budel fight ng mga pulis bilang pakikisama sa mga ito para mapataas ang kanilang moral. Samantala ay binigyan na nga ng 5 araw na bakasyon itong mga pulis pero hindi ito sabay-sabay at pinaalalahanan din itong si Chief PNP ang mga pulis na huwag mabahala sa mga kinakaharap nila mga kaso dahil ginawa lamang daw nila ang kanilang trabaho sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga pinaghahanap ng batas. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Sa kapapasok lamang na balita, inirekomenda na ng House Appropriations Committee na tapyasan ang 2025 budget proposal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ito ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina Representative Estela Kimbo. Mula sa 2.37 billion pesos, inirekomendang bawasan ito ng 1.2 billion pesos at 733.19 million pesos na lamang ang itirang pondo para sa susunod na taon. Ang pondong ibabawa sa OVP ay ililipat naman sa Social Services Program ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Nilinaw naman ng mambabatas na ang rekomendasyong budget cut ay dadaan pa sa debate sa plenaryo ng Kamara, sa Senado at sa Bicameral Conference Committee. Iginiit ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na dapat ay nasa Bureau of Immigration ang kustodiya ni dismissed Mayor Alice Guo dahil sa immigration case nito na non-bailable. Ayon sa kalihim, ang peking passport ni Guo at pagiging alien nito sa Pilipinas ay usapin ng immigration. Dagdag pa ng kalihim, posible ring maharap si Guo sa isang deportation case kaugnay sa mga kaso nitong misrepresentation at undesirability. Sa ngayon ay nasa ilalim ng Philippine National Police ang kustodiya ng dating alkalde alinsunod sa commitment order ng Capas Tarlac Regional Trial Court dahil sa kasong graft nito. Gayunman, sumulat na ang DOJ sa Ombudsman tungkol sa kasong ito ni Guo na dapat umano ay nakasampa sa Sandigan Bayan at hindi sa RTC. Naghain ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction sa Korte Suprema si Cassandra Leong para pigilan ang Kongreso sa pagpuwersa umano sa kanyang sagutin ang mga tanong kaugnay ng investigasyon sa Pogo Hub
sa Porac, Pampanga. Batay sa petisyong isinumite ni Ong, tinatakot umano siya ng komite at pinipilit na pumirma sa waiver para masuri ng mga ito ang kanyang mga bank account. Inutusan din anya ng komite ang security staff nito na ilayo kay Ong ang kanyang mga abogado at tinakot na paaalisin kung tuturuan si Ong na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas. Naharap si Ong sa mga kasong money laundering, human trafficking at paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code. Ang amin lang po, in our humble opinion, ay pagka nag-invoke ka ng right to remain silent, ay hindi ka na dapat tinatanong at hindi ka na dapat pinipilit magsalita. Yun lamang po. Posibleng ilabas na sa loob ng susunod na 2 linggo ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Mula sa Senado, ang detalye alamin natin kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong dahilan bakit hindi pa nailalabas ang executive order para sa POGO ban? Aga may inaayos lang sa mga detalye ng pagpapatupad ng pagbaba ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ayon sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Kalisunod yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang inihayag sa linyang State of the Nation address. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw, sinabi ni PAOC Director Gilbert Cruz na naroon na sa draft ng executive order ang ibang detalye na kinakailangan. Bagamat tumanggi na itong siwalat ang ilalabas na kautusan na inasahang lalabas yan sa ilang 2 linggo. The executive order, Mr. Chair, will be released probably in 2 weeks' time. I've seen the draft and I think in 2 weeks' time. Doon lang po sir nagkakaproblema as to the paano yung magiging implementation. But the definition of terms is already there, sir. What's commonly being used here, sir, is already there. Yung nakikita ko lang, sir, na pinag-uusapan talaga is the concept of the operation and how it will be disseminated, sir. Ayon pa kay Cruz, magko-convene ng technical working group bago ilabas ang final draft para matiyak na lahat ng dapat sakupin ng ban ay maisasama. Samantala, sinabi naman ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco na sasakupin na rin ng ban maging ang mga legal internet gaming operators na kanilang nabigyan ng lisensya noong 2023. What I want to make clear here, ang definitely pong makakasama is even the legal internet gaming licenses that we had renewed, 41 of them in, if I'm not mistaken, the 3rd quarter of year 2023. So definitely po kasama yun. Hindi pa naman masabi ngayon ni Tenco kung kasama sa ban ang special class BPOs. Ang special class BPOs ay mga licensed gaming operators sa ibang bansa. Ayon naman kay Caterina Porte Enrile, Administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na host sa Interactive Gaming Service Support Providers na kapareho ng special class BPO standing consent, technical at IT support lang ang kanilang binibigay at walang betting na nagaganap. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik kayo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naharang ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mahigit 1,000 birth registration ng ilang Chinese nationals gamit ang mga palsipikadong dokumento sa Local Civil Registrar o LRC ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon kay PSA National Statistician Dennis Mapa, 18 sa mga peking registrations ay inirekomenda na kanselahin ang Office of the Solicitor General o OSG. Sa Senate Budget hearing, sinabi ni Mapa na nakakita ang PSA Fraud Management Division ng 49 LRCs
na may mga ulat ng fraud at 15 sa mga ito ang nag-issue ng peking birth certificates para sa mga foreign nationals. Dumalo sa ikalimang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom si Royina Garma, ang dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Duterte Administration. Isinasangkot si Garma sa kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang inaasahan sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw? Aga, ipinagpapatuloy ng House Quadruple Committee o Quadcom ang pagdinig nito sa issue ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte Administration. Dumalo sa ikalimang public hearing si Royina Garma, isinasangkot sa umano'y kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer sa Davao si Garma ng mga panahong iyon. Naging General Manager din ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si Garma umano ang kausap noon sa telepono ng Bureau of Corrections o Bucor Executive na si Correction Senior Superintendent Gerardo Padilla, ang jail warden noon sa Davao Prison and Penal Farm bago aslangin ng 2 persons deprived of liberty o PDLs ang 3 Chinese drug lords. Samantala, Aga, muli na namang pinatawan ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte Administration, matapos na pumalyang dumalo sa pagdinig ngayong araw at isumite ang hinihinging dokumento ng Quadcom kaugnay ng kanyang korporasyon at iba pa. Si Roque ay bahagi naman ang iniimbestigahan ng Quadcom kaugnay ng operasyon ng illegal pogos. Ipinag-utos ulit ng Quadcom na ma-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang maisumite nito ang hinihinging mga dokumento o hanggang ma-dissolve ang 4 House panels. August 22 nang unang ma-cite in contempt si Roque at 1 araw na detain sa House premises dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng Quadcom noong August 16. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig at binubusisi o nagtatanong ang mga kongresista kay Garma. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Mariing pinabulaanan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kumalat na balita hinggil sa umano'y pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon sa Pangulo, fake news ang nasabing impormasyon at iginiit na siya ang mag-aanunsyo sakali mang may pagbabago sa kanyang gabinete. Mula sa Navotas City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ang naging pahayag ng Pangulo ukol dito sa sinasabing nag-resign na umano sa pwesto si Secretary Teodoro? Ella, sa katunayan, itinanggi at natawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay tanungin kaugnay sa balita ng pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. At hindi rin na makapaniwala ang Pangulo na gagawin iyon na nasabing kanilin. Wow. Talaga, may lumabas na balitang ganun. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat na mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga balitang iyon ay naglalayon lamang na maghasik ng kaguluhan sa publiko. Tiniyak naman ng Pangulo na magbibigay ito ng anunsyo sakaling magkakaroon ng mga pagbabago sa kanyang gabinete. Pinag-ingat niya rin ang lahat sa ganitong mga balita at huwag agad aniyang maniwala kung wala namang pruweba ang kanilang nakikita o maririnig lalo na sa social media. Binigyang diin ang punong ehekutibo na patuloy ang kanyang administrasyon sa kanilang trabaho kung saan ginagawa nila ang lahat kung paano makatutulong at paano pagagandahin ng Pilipinas na siyang hangarin ng kanyang administrasyon. Ella, kanina umaga personal na bumisita rin si Pangulong Marcos
Jr. dito sa Nabota Sports Complex kung nasaan tayo ngayon para ibigay yung presidential assistance para sa mga kababayan natin pangingisda at sa kanilang mga pamilya na naapektuhan ng World Trade. Kung saan natanggap ka ng mga nasabing beneficiaryo ang cash assistance at 10 kilong bigas mula sa presidente. At makikita sa likuran natin ngayon na nakapila, nakasalukuyan yung mga kababayan natin na kukuha nitong nasabing financial assistance na nagmula sa Pangulo. Ayan muna ang update. Balik sa iba. Maraming salamat, Jed Naresina. Kinumpirma ngayon ng Presidential Communications Office na hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gaganaping United Nations General Assembly na sinimulang idaos noong September 10. Ayon sa PCO, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na lamang ang dadalo at siya ang kakatawan sa Pilipinas sa nasabing event. Idaraos naman ang first day ng high-level UNGA General Debate sa September 24 kung saan tatalakayin ang iba't ibang global challenges na dadaluhan ng mahigit sa 100 world leaders. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 777 million pesos na halaga ng ilegal na droga sa Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite. Kabilang dito ang nasa mahigit 66 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu, mahigit 1,390 kilograms ng marijuana, 14,000 grams ng ecstasy, 428 grams ng cocaine at iba pang ilegal na droga. Sinunog ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition upang masiguro na hindi na ito mapakikinabangan. Ang mga sinirang droga ay mula sa magkakahiwalay na operasyon ng PDEA sa Regions 2, 3, 4A at National Capital Region kasama na ang nasabat sa Manila International Container Terminal. Muling nanguna ang Pilipinas sa ikatlong sunod na taon sa World Risk Index o bansang pinakamapanganib sa mga sakuna gaya ng lindol, bagyo at baha. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 28.77 billion pesos budget ng Department of Science and Technology o DOST para sa 2025, natanong kung ano ang ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang panganib na kinakaharap ng bansa pagdating sa mga sakuna. Para kay DOST Secretary Renato Solidum, kailangang tutukan ng pamahalaan ang prevention at mitigation side pati ang kahandaan ng bansa na rumisponde sa sakuna. Dagdag pa nito, kailangan ng urban areas ng mas maraming dams dahil hindi anya sapat ang kasalukuyang mga ilog at drainages para sa dami ng tubig na ibinabagsak ng mga nagdaang pag-ulan. For example, in Metro Manila, we need to have more dams, series of dams upstream of Wawa River and improve the current drainages. But it's not simply the control of the flood, but it's an integrated land use planning from upstream to downstream. Ayon pa sa kalihim, kailangan ding mapalakas ang mga gusali sa bansa bilang proteksyon sa lindol. Sa tala ng WRI, ang Pilipinas ay nakakuha ng 46.91 na puntos para sa taong 2024, mas mataas ito kumpara sa naunang 2 taon. Plano ng Metro Manila Council na paigtingin pa ang ginagawang information dissemination ukol sa Mpox at kung paano maiiwasan ang pagkahawa sa sakit. Aminado ang MMC na wala pang kakayahan ng mga health facility ng mga lokal na pamahalaan para sa Mpox testing. Sa ngayon ay mayroon ng 15 mga bagong kaso ng Mpox sa bansa, kung saan ang ilan sa mga ito ay naitala sa Metro Manila. Narito ang report ni JP Nunez. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council kagabi, inanunsyo ng Department of Health o DOH na umakyat na sa 15 ang mga kaso ng Mpox sa bansa. Noong Lunes na-detect ang pinakahuling kaso nito at ang pasyente ay mula sa National Capital Region. Na-detect siya nung the other day. Okay, so yun.
Kasi ito, syempre sinasubmit sa RITM. Okay, ang maganda ngayon kasi 2 to 3 days lumalabas na yung result. Okay, so mas mabilis. Hindi kagaya ng COVID-19 na medyo matagal at saka syempre hindi pa ganun capacitated yung ating mga laboratories. 11 sa mga kaso ng Mpox ay mula sa NCR, 3 ay mula sa Calabarzon at 1 naman sa Cagayan Valley. Nauna nang sinabi ng DOH na ang 14 na naunang mga kaso ay nakarecover na. Bagaman nadadagdagan ang kaso ng Mpox, hindi naman ito itinuturing ng DOH na alarming kumpara sa COVID-19. Paliwanag ni Yusek Balboa na kukuha ang sakit sa pamamagitan ng matagal na skin-to-skin contact sa ibang tao. Hindi naman ito airborne. Hindi yung nandyan lang sa hangin, no? This one is skin-to-skin, close intimate contact ang kanyang mode of transmission. Isa sa mga suwestyon ni Metro Manila Council Chairman Francis Zamora ang pagpapaigting ng information dissemination sa sintomas ng sakit at ano ang treatment na dapat gawin. Patawag po tayo mga mayors ng town hall meetings kung saan nandun ang ating mga barangay officials, kagawads for health, barangay health workers at ang ating city health officer para lang po malaman ng ating mga mamamayan. Dagdag ni Zamora, dahil bago pa lamang ang Mpox sa bansa, wala pang kakayahan ang mga health facility ng mga LGU sa NCR para mag-test ng ganitong sakit. Isaan niya sa dapat maituro sa publiko ang agarang pagkonsulta sa Department of Health para sa tamang test ng Mpox. Base po sa pag-uusap namin ni Yusek Balboa nung nakarang linggo, kung meron nga akong mga symptoms na nararanasan natin mga mamamayan ay ipagpaalam po agad sa DOH para ma-refer po sa tamang testing center which is RITM. Kasi sa ngayon, wala pa talagang capacity ang mga LGUs to test. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng Bacoor City Police ang isa sa mga suspect na sangkot umano sa panununog sa residential area sa Bacoor City bandang umaga nitong Martes. Ayon sa Bacoor City Police, posible umanong nag-ugat ito sa away mag-asawa. Narito ang report ni Benedict Samson. Kasong arson ang posibleng kaharapin ng isa sa 2 suspect na naaresto ng Bacoor City Police dahil sa umano'y sadyang panununog dito sa isang residential area sa Sitio Kanluran, Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite nitong Martes, September 10. Sa naturang insidente, umabot sa mahigit 800 na pamilya o katumbas ng nasa mahigit 4,000 individual ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Bacoor City Police, away mag-asawa ang tinitingdang dahilan kung bakit ito nagawa ng suspect. Bale, away kasi sir mag-asawa, so pasawa, pero meron pa siya sir isang lalaki pa. So, iniwan nila yung babae sir, more or less hindi naman siya sir suspect. Parang nag-away lang yung mag-asawa sir, nagsulot tong lalaki. Tapos itong isa naman sir, kasama niya kasi sir, kabady-body niya rin sir. Ayon naman kay Senator Ramon Bong Revilla Jr., isa rin sa tinitingnan nilang anggulo ay ang pagkakalulong na naturang suspect sa illegal na droga. Lumalabas yung nanunog ay nahuli, no? Nahuli na ng ating kapulisan. At meron pang isang at large pa, Colonel, no? At lumalabas na drug addict. So ito po yung panawagan natin sa mga gumagamit ng droga. Napakalaking perwisyo po para sa ating mga kababayan na namumuhay ng maayos tapos ay yung iba ay gumagamit ng droga, manununog pa, magdadamay pa ng problema, dadamay ibang tao na walang kinalaman. Sa ngayon, patuloy pa ang Bacoor City Police sa paghahanap sa isa pang nakatakas na suspect na kasama umano sa panununog. Sa kasalukuyan, nagpapalipas muna sa 16 na barangay covered court sa lungsod ang mga nasunugan. Inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng mga portalet na magagamit ng mga ito. Samantala, nananawagan naman si Senator Revilla sa kanyang kapwa-senador na magbigay ng tulong sa mga nasunugang residente. Patuloy namang inaayos sa mga pabahay na maipagkakaloob sa mga apektadong residente.
as much as possible, kung pwede, dito talaga sa Bacoor. Siyempre, yung mabigat lang, hindi naman ganun kadali para itayo mo yung building. So, temporarily, for the meantime, dito muna sila, but gagawa natin ng paraan. Kung sa ibang lugar muna dadalhin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy pa rin ay sinasagawang search and retrieval operation sa nawawalang menor de edad sa La Trinidad, Benguet. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang bata matapos itong maanod sa ilog sa Mamaga, Balili, La Trinidad, Benguet. 10 araw na ang nakararaan noong nagsimula ang search and retrieval operation ng police personnel at iba pang volunteers. Umaasa ang pamilya na makikita ang katawan ng 16 anyos para mabigyan ng wastong lamay. Matatandaang nagtungo ang naturang menor de edad kasama ang kanyang mga barkada at pinsan sa ilog noong September 1. Nadapa ito na dahilan kaya siya naanod sa rumaragasan tubig ng ilog. Arestado ang ilang dosenang tao matapos makagirian ang mga tauhan ng pulisya sa anti-war protest sa Melbourne, Victoria, Australia. Nagulat umano ang mga pulis sa aksyon ng ilang demonstrador na target ang isang military hardware sales show sa lungsod. Inatake rin umano sila ng mga bato, manure at bote na may acid. Gayunman, inakusahan naman ng mga protestor ang mga officer na gumamit laban sa kanila ng flashbang grenades at irritant sprays. Kinundin na ni Prime Minister Anthony Albanese ang kaguluhan at iginiit na may karapatang magkilos protesta ang mga Australian subalit sa mapayapang paraan. Natagpuan sa Italy ang nawawalang makasaysayang portrait ni Winston Churchill, ang tinaguriang greatest statesman noong 20th century. Kuha ang larawan ni Yusuf Karsh noong 1941 matapos ang wartime speech ni Churchill sa Canada's Parliament. Ayon sa Ottawa Police, natagpuan nila ang portrait sa isang private buyer sa Genoa, Italy at hindi nito alam na ninakaw pala ito. Inanunsyo naman ng mga opisyal ang pag-aresto sa isang lalaki sa Ontario na iniuugnay sa pagnanakaw at pagbebenta ng makasaysayang Churchill photo. Libo-libong tao ang napilitang lumikas mula sa mababang bahagi ng Hanoi, Vietnam, bunsod ng pananalasa ng bagyong Yagi. Umabot sa pinakamataas ang level ng tubig sa Red River sa loob ng 2 dekada. Dahilan naman ito ng malawakang pagbaha sa mga kalsada. Wala ring supply ng kuryente sa ilang distrito dahil sa safety concerns. Nararanasan ng Vietnam ang epekto ng bagyong Yagi kung saan 179 na tao ang nasawi sa pananalasa ng kalamidad. Magapay na sa AFP Cavaliers sa ikalawang pwesto sa standings na UNTV Cup Executive Face-Off. Ang GSIS Furies matapos magwagi sa elimination games kontra sa Malacanang team. Samantala, sinibak na sa Liga ng Senate Sentinels ang Ombudsman Graftbusters sa kanilang bakbakan kahapon. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Patindi na ng patindi ang bakbakan sa hardcourt ng Liga ng Public Servants sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Target ng GSIS Furies na masungkit ang second spot na may twice-to-beat advantage sa semifinals. Habang ang Malacanang Team Office of the President Executives ay nangangailangan ng panalo para makuha ang huling ticket sa Final Four. First quarter, kaagad lumamang ng 6 points ang GSIS after 3 minutes. Umakyat pa ito sa 8 points makalipas muli ang 3 pang minuto.
Kumayod ng 10 points si ASEC Marvin Jason o MJ Bayang para sa OP Executives, kaya nagawang maitabla sa 18 points. Second frame ng una sa opensa ng Malacanang team ang tandem ni Franz Alvarez at ASEC Bayang na mayroon ng combined 31 points sa quarter na ito para ilista ang 5-point advantage, 35-40 and a first half. Third kanto, dikdikan pa rin ang laban. Nakadikit na ang GSIS 54-56. Last quarter, isang tira mula sa 3-point area ang ibinungad ni Attorney Alan Macaraig para agawin ng GSIS ang abante 57-56. Pero kaagad namang nakabawi ang Office of the President team at inangat pa sa 6 na puntos ang kanilang lamang after 2.5 minutes. Under 4 minutes and 32 seconds, tabla na ang score sa 66 points. Subalit napako na sa 67 points ang OP Executives habang umangat sa 73 points ang GSIS hanggang sa pagtunog ng buzzer, panalo ang Furies. Best player of the game sina Tristan Hernandez na may 20 points at si Homer Garcia na nagbigay ng napakahalagang puntos sa mga huling segundo ng laban. Kumamada si Garcia ng 22 points, 12 rebounds, 8 assists at 4 steals. For sure, nag-prepare sa amin si OP. Pinaghandaan nila kami. Kami rin naman ganon. So sabi ko nga, pasipagan na lamang sa larong ito. So kung sino mas masipag, sino may resistensya, siya mananalo. Mahigpit yung depensa nila, saka mabibilis din po sila, kaya talagang umayod po kami ng gusto. Dahil sa panalo, umagapay na ang GSIS sa AFP na may 6 na panalo at 1 talo. Magtutuo sa linggo, September 15 ang GSIS at AFP Cavaliers para paglabanan ng twice-to-beat advantage na ticket sa semifinals. Habang ang OP Executives naman ay makikipag-knockout game sa Judiciary Magis sa Miyerkules para sa nalalabing slot sa semifinals. At sa second game, kinapos ang Ombudsman Grabbusters para sana pigilan ang winning streak ng defending champion Senate Sentinels sa kanilang sagupaan kahapon na nagtapos sa final score na 83-77. Dahil sa panalo, nananatiling matatag sa top spot ang Sentinels na may twice-to-beat advantage sa semis, habang nagpaalam na sa liga ang Ombudsman Grabbusters. Best player of the game sina Romel Evaristo na humakot ng 23 points, 17 rebounds, 2 assist at steals at 3 blocks. At si J.R. Ramos na kumabada naman ng 22 points, 8 boards at 2 dimes. Kulang kami sa tao, kailangan talaga mag-step up ang bawat isa. As usual, laging sumusunod lang talaga kami kay coach. Kung ano yung gusto mong paggawa sa amin, yun lang kami. Siwala lang talaga, yun lang. Saka wala, binawasan namin yung outside shooting ng kalaban. Brother Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 111, versikulo 1, nagsasabi, "Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.